Yo, what's up mga kagulong? Isang magandang araw sa inyong lahat. It's March 18, 2025. At ganap na alas 2 pasado ng hapon. Andito ako ngayon sa Quezon City. And I hope okay yung ating audio dahil medyo komplikado itong ating tatalakayin ngayon, no? Itong naisip kong talakayin ngayon para sa lahat. At very popular and usap-usapan hindi lamang sa mainstream media kundi sa social media itong topic natin ngayon. Ayun, so bago ang lahat, no, salamat po dun sa mga nakapanood ng huli kong vlog 2 weeks ago na yata. Medyo dumadalas na tayo ng konti ngayon, no? Hindi katulad dati, buwan ng pagitan ng ating pagbablog. Ngayon 2 weeks na lang ang pagitan. Susunod yan, every week na uli tayo. Sa susunod mas gusto nga natin halos almost every day. Hindi naman every day, hindi almost. Kasi gusto natin laging meron tayong content. Problema ko kasi most of the time ngayon nag-stay lang ako sa bahay. At yung mga meetings ko ay online, phone calls, mga ganon. So hindi tayo masyadong mabiyahe. O kung mabiyahe man tayo, medyo nagmamadali. Hindi na tayo nakakapag-set up ng ating equipment for vlogging. Kaya pag lumalabas tayo, di tayo nakakapag-vlog, no? Hindi tayo nakakapag-kwento-kwentuhan. Pero ngayon, subukan na nating dalasan yung ating pagbablog. So, okay. So, bago ang lahat, roll muna natin yung ating intro. Let's go! Alright, so bago tayo magsimula ng ating kwentuhan, shoutout muna dun sa ating mga kapatid at kaibigan na sumusuporta sa ating channel, no, YouTube channel, tsaka sa ating Facebook page. So shoutout natin si DJ Mike Enteria ng Core A at Kagulong NCR South, no? Madalas siya nanonood at sumusubaybay sa ating mga posts sa Facebook, no? At nagre-react. Shoutout sa iyo, DJ Mike. At syempre shoutout din, no, kay Reggie Donato, nag-comment nung sa nakaraan nating vlog, no? Tama ka, may mga hindi natin masyado na-discuss yung mga bogus party list, no, na sa issue ng misrepresentation. Pero na-discuss natin yan sa iba pa nating vlog, sa mga nakaraan pa nating vlog, no. At panoorin mo na lang yon. Pero malaking issue ngayon yan sa party list system, no. Kasi unti-unti nang nadodominate ng mga trapo at political dynasties, no, yung ating party list system. Hindi na talaga marginalized, nire-represent
ng ibang mga party list groups. Pero nananalo, di ba? Maraming pondo dynasties, tsaka mga trapong nagdo-dominate. Ay magagawa, no? Number 1 nominee, CEO, yari ng kumpanya, sa isang party list. Ang nagpopondo ay mga kontratista. No wonder, di ba? They have the machinery and the finances para makakuha ng malaking boto sa party list election. Okay, shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin dyan na nanonood, ano? Wala akong listahan pero yes, shoutout sa inyo kay Malida, kay Ma'am Lida ng Kapalit Pampanga at member din ng BMRF. Si Sir Rabi, yung kanyang asawa, Rabi Simbol. Shoutout sa inyo. Kay Madam Maui De Jesus, Gala ni Maui, kanyang vlog. Shoutout. Siya rin yung ating coordinator sa Kagulong Pampanga. Ayun. So sino pa ba? Okay, Pagsisihan. Hello, okay. How are you? Sana matuloy na yung ating catching up. Makapagkape-kape pag nagawin ako dyan sa may south. Okay. Si Uge, Boss Eugene, shout out. Kay Andre, shout out. Okay, sino pa ba? Sige, sa susunod na vlog na iba, next time prepare ako ng listahan, ano. Pasensya na sa mga hindi ko nabanggit. Okay, so ano bang topic natin ngayon? Kung maalala ninyo, at sigurado ko namang naaalala ninyo, dahil kailan lang nangyari to, March 11, if I am correct, ay inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng pulisya kasama ang International Police o Interpol, no? Sinalubong siya sa kanyang arrival from Hong Kong to Manila at pansamantala siyang hinold sa Villamor Air Base at mula sa Villamor Air Base ay inilipad siya diretso. Sabihin na namin mga stopover syempre, pero diretso sa The Hague, Netherlands, kung saan nandoon ang tanggapan at ang korte ng International Criminal Court, no? So yun, at after ng pangyayaring yun, or habang nag-develop yung mga pangyayari sa panahon na yun, ay napakarami ng mga misinformation at fake news na naglalabasan para i-promote, no? Hindi naman i-promote, para kumalap ng simpatsya, no? Para kay dating Pangulong Duterte. At alam naman natin na si Pangulong Duterte ay inaakusahan ng crime against humanity. Kaya siya inaresto ng ICC. So maraming questions at maraming mga binabatong mga outstanding issues para i-contest yung kanyang pagkakaaresto, and at the same time, yun nga, ang tunay naman na layunin ay makakalap ng simpatsya sa mga tao, no? At alam naman natin na kahit siya mismo sa kanyang mga previous statements ay inaamin niya yung mga pagpatay, no, sa mga
suspected drug pushers at drug addicts nung panahon ng kanyang administrasyon. At naobliga at pinili kong magsalita tungkol dito dahil karamihan ng mga kapatid nating riders ay driven to sympathize na tila ba wala siyang ginawang masama at inosente siya sa mga krimen na ginawa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Yun nga, ako personally frustrating, no? Dahil parang yung access para sa katotohanan, sa totoong kwento sa likod ng pagkakaaresto niya ay diluted dahil sa mga lumalabas na maling impormasyon, no? At ninais kong magsalita sa kabila ng mga consequences na pwedeng mangyari, no? Sa akin at sa ating channel, no, na pwede tayong ulanin ng bash ng mga DDS trolls dito sa mga sasabihin natin, at pati baka mismo mga kaibigan natin na sympathizer ni dating Pangulong Digong ay kamuhian tayo, no? Ako, tatanggapin ko na yun, mga kapatid, no? Kung magagalit kayo sa akin, okay lang. At pinapauna ko na bagamat ano man ang sabihin ko sa inyo dito ay nire-respeto ko kayo, no? Hindi kayo ang target ng vlog na to, no? Ang target ng vlog natin ay ilahad yung ating pagtingin at nararamdaman sa mga issues, no? Ang target natin dito ay piliting matalakay kung ano talaga yung totoo, ano yung katotohanan, no? At ang ating bawat sasabihin natin dito ay supported by research and facts, no? Supported by real accounts. Di tayo magsasalita dito dahil opinion lang natin to, no? Supported ito by ng katotohanan ng kung ano talaga yung lumabas at ano talaga yung nangyari, di ba? So again, nire-respeto ko po kayo at mananatili tayong kaibigan. Hindi po ako nang-unfriend ng aking friends sa Facebook, okay? Dahil nire-respeto ko kayo. At kaya naman ako magsasalita ngayon dahil nakikita ko yung mga sinishare nyo at saka mga pinopost nyo. So may karapatan din naman akong mag-react o totoo ba o hindi yung content ng mga sinishare nating post, di ba? So hayaan nyo po akong magsalita at pakinggan, no? Sakali man, hopefully maliwanagan kayo sa totoong nangyayari. Ikalawa, gusto ko ring ilinaw na hindi po ako maka-BBM, no? Hindi po ako supporter ni Pangulong Bongbong Marcos o Ferdinand Marcos Jr. Hindi ako maka-Duterte at hindi rin ako maka-BBM. Ako po ay pro-justice and human right. Yun po ang ipinapanawagan ko sa lahat. Huwag nating dalhin sa turf war itong nagaganap na bangayan ng dalawang kampo. Bagkus magsumikap tayo na ipaglaban ang katarungan at yung ating karapatang pantao. Dahil yun po ang matagal nang ipinaglalaban ng taong bayan, no? Yung protection at fulfillment ng kanilang karapatan bilang tao at yung katarungan sa mga nangyayaring paglabag sa kanilang mga karapatan. So dun po tayo, pro-human rights and pro-justice tayo. Hindi tayo pro-Duterte, hindi tayo pro-Marcos. Okay, malinaw ba? So, tila rin natin, at least yung as far as I can remember, yung mga lumalabas na mga statement. Unang-una,
yung sinasabi nila na hindi jurisdiction ng ICC. Dapat litisin ang dating Pangulong Duterte dito sa sarili nating korte. Paglabag ito sa ating pambansang soberenya. Okay. Kumalas na nga daw tayo, di ba? Kumalas na sa ilalim Pangulong Duterte noong 2019. Kumalas na tayo sa ICC. Okay. Linawin natin yan, no? Totoo na kumalas na ang Pilipinas sa ICC. 6 na taon nang nakakaraan. Pero bago tayo kumalas, dahil bago tayo kumalas, ibig sabihin, miyembro pa tayo noon. At year 2017, na-file yung complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Yung crime against humanity. Naisa lang yan. At nasimulan nang mag-initiate ng mga initial investigations ang ICC sa panahong kasapi pa tayo o state party pa tayo ng ICC. So according to Rome Statute, according to the International Criminal Court, ang lahat ng mga ongoing na kaso ay kailangan magpatuloy kahit pa sa kalagitnaan ng investigasyon at pagsalang ng kaso ay kumalas na yung bansa as member ng ICC. So ibig sabihin, kailangan ipagpatuloy yung proseso. Ibig sabihin, hindi dito question yung national sovereignty. Lalo pa at matingkad sa principles ng ICC na magi-intervene lamang sila kapag ang state party o ang isang bansa o ang isang gobyerno ay walang kakayanang litisin yung akusado. Sabihin, walang demanda, wala yung local court, di ba? So lumalabas kasi magmula noong 2017 nang mag-file ng complaints, yung ilang mga grupo at individual laban kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, walang aksyon, walang ginawa ang gobyerno locally, para litisin at imbestigahan yung mga killings, So ibig sabihin, lumalabas walang kakayanan, yung ating gobyerno para i-accommodate yung reklamo o complaints laban sa dating Pangulong Duterte. Kaya doon lamang papasok si ICC. Doon magsisimulang magdidesisyon si ICC na tayong mag-handle nito. Ano to ang ICC in principle, ay hindi, ang totoo, hindi siya meant para pasukin yung internal affairs ng isang bansa, kundi is secure na wala dapat nakakalusot na paglabag sa karapatang pantao. Walang impunity ba? Walang makakatakas, kahit presidente ka pa, kahit ikaw pa ang head of state, dapat malitis ka at maimbestigahan ka kung ikaw ay inaakusahan ng crime against humanity. So yun po ang purpose ng ICC, hindi para labangin yung ating soberenya. Pumapasok lang siya kapag dumarating yung point na talagang walang biruin nyo, 2017, di ba? O 2016 nagsimula ang killings. 2025 na. Meron bang naganap na hearing
sa korte o meron bang nakapagdemanda laban kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Wala, kasi ano nangyayari? Hindi siya kumbaga hindi siya inaaksyonan ng gobyerno. Hindi siya naaaksyonan ng local courts. At malupit pa ron, malaking tao yung idedemanda mo. So merong threat ng intimidation at pagsasamantala laban dun sa mga complainants, particularly yung mga biktima, mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Wala kang malabo, 0% ang tsansa para makamit nila yung hustisya. So doon papasok ang ICC. Okay? So hindi yun paglabag sa ating pambansang soberenya, kundi pag-ensure na nalilitis at naiimbestigahan ang anumang kaso kapag walang kakayanan ang gobyerno na litisin at imbestigahan ito. So assurance yon ng international community na walang nakakalusot sa anumang krimen na perpetrated even by the head of state. Kasi kung may action na ginawang gobyerno, matagal nang nililitis si Duterte, pero wala. Sa Congress tsaka Senate, Congress, lang yun public hearing lang yun in aid of legislation. Hindi naman yun para litisin si dating Pangulong Duterte. Doon nakatulong yun para ma-expose at ma-confirm yung lahat ng mga grounds na itong crime against humanity, itong pagpatay ay widespread at systematic at may utos talaga ng mismong head of state, no? Kaya nagkaroon talaga ng mas malakas na grounds, no, na para litisin ang dating Pangulong Duterte. Okay, so sana naintindihan ninyo, Di po ako abogado, pero yan ay based dun sa aking mga obserbasyon at sa aking mga nababasa. No? Nagre-research din naman ako, mga kapatid. No? Binasa ko po yung Rome Statute, yung principles behind the International Criminal Court. No? Hindi naman ako para manghuhula lang at isasad ko dito yung sarili ko lang opinion. Nagiging honest lang po ako sa based dun sa kung ano yung mga based dun sa mga legitimate na information na nakukuha ko. Hindi ako basta-basta nagsasalita dito ng walang basihan. Okay, so pangalawa, eto dito papasok yung illegal daw, yung pagkaka-aresto. Una, sagutin natin yung isang dahilan. Wala daw warrant. Meron. Sa earliest March 7 may warrant of arrest na na-release ang ICC na talagang pinag-uutos na siya ay maaresto at dalhin sa The Hague para simulan na yung paglilitis. Tapos illegal daw yung pagkaka-aresto at pagdadala sa Hague, violation daw ng Article 59 ng Rome Statute. Okay, yan. Meron tayong abogado na nakakausap at na pakinggan. Hindi totoo yun. Diba? Kailangan daw, dapat, sayon kasi sa Rome Statute, sa Article 59, dapat bago dinala sa The Hague si Duterte, ang state party ay dapat idinaan muna si Duterte sa mga competent courts like regional court, Supreme Court, blah blah blah, anumang mga legal na institusyon para magkaroon ng pagkakataon ang akusado na i-contest yung pagkaka-aresto sa kanya. Okay, meron, di ba? Alam mo, maganda talaga pag state party ka, meron kang ganung karapatan. And dito papasok yung sa kumalas na tayo under digong sa ICC. So we are not entitled to that anymore. Hindi na tayo state party. So sino ngayon ang may kasalanan kung bakit diniretso sa The Hague si Duterte? Siya rin.
yung gobyerno niya na nagdesisyon na pumalas na sa International Criminal Court. Hindi na tayo state party eh. Diba? Diyan papasok yung logic na hindi na tayo entitled sa ganyang proseso dahil hindi na tayo state party. So, ang ginawa, idiniretso siya ng International Police, ng Interpol sa The Hague. Pagdating ni Duterte sa The Hague ay may process pa rin. Actually, nung initial appearance na hearing ay pinagbigyan si Attorney Bingbong Meldaldia. Mahirap din kasi nito nga. Pilido ni dating Executive Secretary na abogado ni Duterte, di ba? Na magpahayag ng kanyang manifestation, though dinismiss ng ICC yun dahil somehow out of context yung manifestation dahil hindi naman daw sa particular na hearing tatalakayin yung issue ng illegal arrest, yung treatment, diba, at etc. ng akusado dahil sa initial appearance napakaikli niyan dahil ang gagawin lang dyan ay kukumpirmahin lang yung identity ng naaresto, no? Kung siya ba talaga yung taong inaresto, yun lang yun. At babasahan lang siya ng ano yung mga rules ng korte at ano yung kanyang mga karapatan sa habang siya ay nililitis. At syempre in-schedule yung confirmation of case hearing. Doon magsisimula ang pagtalakay doon sa kaso niya na crime against humanity. At yun ay magaganap sa September 23 in consideration sa preparasyon ng depensa. Dahil hindi pa nakaset up nga yung defense lawyers ni Duterte. So binigyan sila ng mahabang panahon to prepare their defense, no? Yun nga ang isa sa mga ironic, no? Sumisigaw kayo ng walang due process samantalang, no, sobra-sobra ang konsiderasyon kay Pangulong Duterte. Nasunod, may dadaan sa due process yung kaso. Hindi katulad ng mga almost 30,000 na biktima ng extrajudicial killings na namatay, pinatay, tinag na mga drug addict at drug pusher pero hindi man lang dumaan sa due process. Di man lang nagkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Pinatay sila sa ilalim ng Duterte administration. Okay, tapos hinikayat pa. No? Hinikayat pa. At ang malupit doon, actually ang kaso talaga ni Duterte yung kanyang openly na pag-endurso sa nagaganap na patayan, di ba? Maliwanag lumalabas sa bibig ng dating Pangulong Duterte yung utos na patayin yung mga drug addict at yung mga pusher, no? At ini-encourage pa na kapag ka hindi nang laban, gawan nyo ng paraan para manlaban, di ba? At palabasin na dumidepensa lang yung mga pulis o yung mga enforcers na nag-i-execute ng utos para dakpin yung mga inaakusahang drug addict. Inaakusahan pa lang, di ba? The moment na ikaw ay inaresto, inaakusahan ka pa lang. May karapatan ka bilang akusado. Yan ay ayon sa ating konstitusyon. Sarili nating konstitusyon ang nagagarantiya ng right to due process sa mga akusado, no? Yan ang pinagkait ni Duterte sa mga akusado, yung kanilang karapatan, no? Okay, so pasok tayo dun sa tinatawag kong paawa effect, di ba?
nakakadismaya, no? Yung mga post pinapaniwalaan natin, yung mga post na nagmumukhang kaawa-awa, si dating Pangulong Duterte dun sa mga post sa social media, no? Nagpapa-apekto tayo ron, naaawa tayo. Ako naman, believe naman ako sa mga kapatid natin, no? Na naaawa. Ibig sabihin, may compassion tayo. Pero, mga kapatid, kung tayo may compassion sa kanya, ito bang si Duterte, nagkaroon ba ni isang katiting na compassion? No? Nakaramdam ba ng compassion si Digong at yung kanyang gobyerno nung panahon na walang awa nilang pinapatay yung mga akusadong drug addict? Nagkaroon ba sila ng compassion nung mapatay nila si Kian De Los Santos, na hindi naman talaga drug pusher at isang estudyante na may exam pa kinabukasan, no? Hindi naman siya ang totoong target, pero napatay siya. Ang malupit dito, ang tawag nila kay Kian at dun sa iba pang mga namatay na inosente ay casualties of war. Di ba? Nasa gear daw tayo laban sa droga. So asahan natin na may casualties. Ay nako. Nakaramdam ba sila ng compassion at awa dun sa mga yun? Matanda na raw si Tatay Digong. Matanda na nga. Oo. Pero hindi nyo ba natatandaan na nung panahon ng pandemic, nakalimutan ko lang yung pangalan, pero yung apelido natatandaan ko kasi marami akong kakilalang Cordero na apelido ng mga kaibigan ko, na isang tsuper at matanda na, 70 plus o 80 plus na yata, basta sa ganun, 70 plus, ay ikinulong dahil lamang sa simpleng paglabag sa quarantine rules nung panahon ng pandemic. Tanda na yun, ha? Nagkaroon ba ng compassion? Karamdam ba ng awa itong ating dating gobyerno sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nakaramdam ba sila ng awa doon sa mga nalabag yung karapatan ng mga matatanda at bata nung sila ay inaresto, sinaktan, kinulong, pinatay nang hindi dumadaan sa paglilitis ng hukuman? Yun lang ang punto ko. Ilagay natin yung awa natin sa totoong biktima ng paglabag sa kanilang karapatan, hindi dun sa mga walang awang pumapatay at lumalabag sa karapatan ng tao. Doon natin ilagay yung awa natin. Ilagay natin yung awa natin dun sa mga pamilyang iniwan, no? O naiwan ng halos 30,000 na mga pinatay sa ilalim ni dating Pangulong Digong. Doon tayo maawa. Aawa ka dun sa taong nung mga public appearance ay ang lakas ng loob pang sabihin na pag ako nakarating sa Netherlands sa ICC, pagsisipain ko pa yan. Di ba? Na ang yabang-yabang, kaya mo napakatapang, nung initial appearance ay nanginginig ng boses. Yan ba yung kakaawaan mo? Di ba? Mas ang malupit doon, ang basis ng diba, maraming mga misinformation na kumalat para maawa tayo sa dating Pangulo. Unang-una na yung statement sa interview ni dating Executive Secretary Attorney Bingbong Meldaldia na kidnapping daw ito at hindi pag-aresto dahil hindi nila malaman kung saan dinala si Pangulong Duterte. Samantalang kasama siya sa aeroplano, kasama siyang bumiyahe papuntang Netherlands. Paano di niya alam? At maliwanag kung sino ang umaresto.
Interpol. At ang arrest warrant order ay galing sa ICC sa Netherlands. So paano di nila alam? Wala naman dalhin nila sa Camp Crame o Camp Aguinaldo, ICC nga yung aresto. ICC yung nag-release ng warrant order. Natural, sa headquarters ng ICC dadalhin. So hindi siya kinidnap. Maliwanag kung saan siya dadalhin. Hindi raw nakakausap, mahina na raw, at may schedule pa raw ng check-up. Maniniwala sana ako kung hindi siya galing dun sa isang event sa Hong Kong na napakalakas pa niya dun. At napakaingay kung magbanta dun sa kasalukuyang gobyerno ni BBM. Dahil nga nagsisimula na nga yung bangayan ng dalawang paksyon ng Unity, di ba? Yung team kadiliman tsaka team kasamaan. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, nung aarestuin na, mahina na. Mag-isip-isip naman tayo mga kapatid. Napaka-obvious na isang drama lang yung ginagawa nila para maawa tayo. Anyways, yun nga po, di ba? Isa pa, the ICC assured that they have competent doctors and medical team to ensure na maayos ang magiging kalagayan. Mapapangalagaan yung kalusugan ng dating presidente while under detention sa ICC. Mas competent naman yung mga doktor sa Netherlands, di ba? So, dapat nga mas maging kampante tayo na nasa mabuting kalagayan siya. At di ba, pagdating doon, chinek up si Duterte at malinaw na naayos at nasa mabuting kalagayan ang dating Pangulo. Kaya wag nating gamitin yung issue ng kalusugan ng dating Pangulo o yung kanyang edad dahil well taken care of yun, no? Mas kung ikukumpara mo, mas may compassion ang ICC kaysa dito, no? Mas competent naman sila pagdating sa usapin ng compassion at pag-i-ensure ng safety ng akusado, di ba? Panahon ni Digong pinapatay di ba? Sa morgue ka na maghahanap kung nasaan yung kamag-anak mo. Dito hindi. Sa ICC hindi. Andun siya, maayos ang kalagayan, maayos ang kwarto, parang condominium nga raw. At sabihin may mga privilege na hindi tinatanggal sa kanya. Para ka lang nagbakasyon sa Netherlands, di ba? While in detention. Hindi totoong hindi maayos ang kalagayan niya ron. Nakakatawa pa, nitong nakaraang linggo, di ba? Nag-iiyak-iyak kuno itong senador natin na si Bongo. Alam niyo wala siyang sinelas. Nakapaa. Na bumayahi daw papuntang Dahig. Si Duterte walang tsinelas, nakapaa lang. Tapos lumalabas dun sa video o sa pictures na hindi totoo yun. Nakasakay sa aeroplano si Digong nakasapatos. Di ba? Ang kalokohan to. Obvious na obvious. Nagge-generate sila ng simpatsya at awa sa magitan ng kasinungalingan. Napakasinungaling itong mga to. Yan ba yung mga taong pagkakatiwalaan at paniniwalaan mo na nagge-generate ng awa, nagge-generate ng kasinungalingan para ka maawa, at ikaw magpapauto ka ba sa mga yan? Nasaksakan ng mga sinungaling. Wala, hindi question ang awa dito. Sineserve lang yung nandun na tayo, so one step forward na tayo dun sa pag-attain ng katarungan. At dapat naman talagang managot yung mga dapat managot. Hindi natin pwedeng palampasin itong ganitong klaseng krimen. So pakiusap naman, huwag tayong magpapagamit at magpapapaniwala basta-basta sa mga lumalabas sa social media na ang layunin ay maawa tayo
sa isang tao na masahol pa sa hayop ang naging ugali at gawa nung siya ay nasa gobyerno, di ba? Yung taong di naniniwala sa karapatang pantao at due process, ngayon sumisigaw ng due process at karapatang pantao. Come on, mga kapatid, di ba? Dati nagsasabi tayo na igalang ang due process. Pagtanggol ang karapatang pantao, dinidismiss tayo. Minumura pa tayo. Pero ngayon, sila ngayon ang humihingi niyan. Kala ko ba, di kayo naniniwala sa due process at karapatang pantao? Ngayon, kayong nananawagan ng due process at karapatang pantao. I find hypocritical na sila ay nananawagan ng due process at karapatang pantao. Samantalang sila ang number 1 violator niyan nung panahon nila sa Malacanang. So, pasensya na po kung may mga medyo hindi magandang salita akong nababanggit. No, bihira lang akong maglabas ng aking sama ng loob at frustration. Pero pakiusap ko naman sana. Sana. Huwag tayong basta mapagamit. No? Hindi si dating Pangulong Digong ang be all and end all ang lahat ng ito. Marami pa tayong labang haharapin, partikular sa paggamit ng ating karapatan bilang mga riders. At walang kinalaman si Digong dyan. Okay? Magkaisa tayo sa ngalan ng katarungan at karapatang pantao. Huwag tayong makisali sa bangayan ni Duterte at ng mga Marcos. So, hanggang dito na lamang po yung aking vlog at medyo napahaba na. Sana meron kayong napulot. Sana naunawaan nyo po ako. Yung aking tindig para dito. No? Mga kaibigan ko pa rin kayo. Okay, pero sana pakinggan nyo ako. Hinyo ako ng pagkakataon na makapakinggan yung paliwanag ko. Bagamat medyo kulang, siguro ma-contextualize natin yan along the way sa mga iba pa nating content. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo. Okay? Malugod ko pong sasagutin yan. So, this has been your Sir Don. Signing off.